Hello mga kagandang buhay, magandang hapon po. Nakikita po ninyo, ang daming itlog sa aking paligid. Dito po ako ngayon sa Mendoza Farm, mga kagandang buhay. At ito po ang suki namin dahil ang ganda po ng mga itlog nila. Ayan. So, tinatalian po namin ng by 6 para po madali lang siyang iakyat sa truck at maiwasan po namin ang pagkabasag ng aming mga itlog. Diba, lagi ko pong sinasabi sa inyo, na dahil po sa aming backloading, nakakasurvive po ang biyahe namin ng hayop kahit minsan po ay hindi namin talaga maipanalo. So, tumatabla po kami dito sa itlog dahil kahit noon pa man na hindi kami nagbabiyahe ng hayop, itlog lamang po ay nasusurvive na po namin. Nais nyo rin bang matuto sa pagninegosyo ng itlog? Yan po ang tsikahan natin ngayon mga kagandang buhay. At salamat po at dito ka sa aking channel. Dito po sa aking channel, tuturuan ko po kayo step by step ng mga negosyo na akin ang na-master mga kagandang buhay. So watch! Yes, mga kagandang buhay. Paano po ba magnegosyo ng itlog? Paano po ba kumita sa itlog? Umpisahan po natin mga kagandang buhay kung paano po kami nagsimula. Kasi hindi naman po lahat ng mga tao ay maraming puhunan na makapagsimula po sa truck na ng pag-iitlog. Ang naging simula po namin mga kagandang buhay is, nagtinda lamang po kami ng retail. Pa isa-isang dosena po, halimbawa, isang dosena po na tray. Ayan, 12 na tray. At nire-retail lang po namin sa aming store. And then, nakita po namin mga kagandang buhay noon sa Katiklan na medyo maganda po ang bitahan talaga ng itlog. Ang 12 namin na tray na yon kinukulang sa isang araw. Kaya dinagdagan namin, naging 2 dosena o 24 tray na siya. Malakas din po ang retail, pa isa-isa, pa tatlo-tatlo. At nung bandang huli na, mga kagandang buhay, nag-decide na kami na magbigay ng per tray sa mga customer. So ang una-una po na hinanap namin para makakumpit po kami per tray is yung nagsusupply din sa palengke. Yung mga puno din na supplier, mga kagandang buhay. At marami nang nakauna sa amin na mga negosyante. So yung mga supplier nila, ayaw nila kaming pabigyan. May mga negosyante po talaga na ayaw. Sasabi nila, oy, ano lang namin ito? Sa amin lang ang delivery. Kulang pa to sa amin. Kaya hindi po talaga kami nakakasingit sa pag-order sa supplier nila. Mahirap po talagang maghanap ng supplier po, mga kagandang buhay, sa umpisa. Oo, maraming supplier, pero hindi ka po direkta. Hindi ka po makakakuha ng direktang presyo. Kaya ang ginawa nun ni Kabiang Roger is nakikipag marites. Pupunta po siya sa mga paradahan ng mga tracking na dumadating po yung mga tracking na itlog. Tapos inoobserbahan niya po kung sino ang mga kumukuha doon at kung gaano kalaki o gaano karami ang stocks. And then magsisikreto po siya ng kausap sa driver, hingi ng number ng supplier. And then, yun nga, kapag ka naman kasi matyaga ka, minsan nakaka-albor din kami ng mga 50 ka-tray na. Pero hanggang doon lang po, mga kagandang buhay, hindi mo na madadagdagan, gawa ng bagong sampa ka lang po sa supplier. At ang prioritize po nila ay yung nauna, mga kagandang buhay.
So, wag pong mag-end up po na maghanap talaga ng supplier. So, patuloy pa rin kami sa paghanap. At, yun nga, nakita namin si Kabiyahing Timmy. Yung kapatid kasi ni Kabiyahing Timmy, yun talaga ang biyahero. Bali si Timmy ang kanyang kanang kamay. So, kinausap po namin. At, syempre may mga sinusuplayan na rin po si Kuya Ado noon. Sumingit lang po kami. And then, nung naobserbahan po ni Kuya Ado na madali kami or magaling kaming magbayad, nung huli na po ay prioritize niya na po kami. Ganun po yung pag-umpisa namin ng itlog. Umpisa lang muna sa retail. At pag-aralan ang takbo po ng bintahan mga kagandang buhay. Hanggang marami pong sama ng loob talaga pagka nagnegosyo ka. Lalo na po yung mga tao na harap-harapan po talagang sabihin na, huwag yan bigyan. Sa amin lang, kulang pa sa amin ang itlog na to. Ganon. So may naawa po sa aming isang tao din na kumukumpra din, kumukuha din po ng itlog. Binigyan kami. Binigyan kami pa isa-isang dosina, dalaw-dalawang dosina. At malaki po ang naging pasalamat namin po sa kanya. Mga kagandang buhay at may naibinta kami. Hanggat nakakita po kami ng supplier. Noong bandang huli na po, mga kagandang buhay, ang supplier po namin, sinusuplayan niya na rin yung namin, yung mga customer namin noong bandang huli. Kasi nagparami ng dalang itlog. Siyempre, sa amin na yung delivery, umu-order din po rin yung iba, nagparami na ng dalang itlog po. Si Kuya Ado that time. So, di na po nare-reach out yung aming volume. Kaya may naipon na rin po kaming tubo sa itlog noon. Nagsarili na po kaming biyahe, naghanap po kami ng truck. Kaya yun po ang umpisa namin na nakapag-volume po kami ng itlog at tinutukan po namin talaga. May mga rolling store po kami noon. Tsaka Boracay po, may lako talaga doon. Kaya volume pa lang namin noon, nasa 3,500 to 4,000. Mura pa noon ang barko. Kaya pa kahit walang livestock na karga. Ito na po lahat ang aming itlog, naka-by 6 na po yan. Yung iba kasi hindi tinatalian eh. Pero pag tinatawid po namin sa Boracay, hindi po nakatali ng by 6. Mahirap po talagang buhatin ng mga boatman. So ito po yung pinaka-the best po para mapangalagaan na wag mabasag. Marami pong nagsasabi sa akin, humihingi po, nagme-message kung sino daw po ang aking supplier. Paano daw po makontak ang aking supplier. Bibigyan ko po kayo mga kagandang buhay. Ito po, basahin po natin. Yan. 0912-203-9226. Ayan po yung number ng ating supplier. Pwede po kayong tumawag dyan, mga kagandang buhay. Ano nga ito, Ga? San Jose, ano nga itong address? San Jose, Batangas, di ba? So, San Jose, Batangas po, mga kagandang buhay. Tawagan nyo lang po. At may sasagot po dyan na magandang boses na isang babae. Ayun po, dalawa sila. Pag mag-inquire po kayo, yung dalawang babae po maganda na yan, sasagutin po niya ang inyong mga katanungan. Medyo mahirap-hirap nga lang po yan, yung naka-pink. Mahirap-hirap nga lang hingian ng discount yan. Pero ngayon, binigyan ako ng discount. Di ba? Medyo pahirapan lang, pero nabibigyan naman. So, ayan po mga kagandang buhay. Ang volume ko po ngayon is 5,000. 5,000 trays. At pumasok na nga po ang December. Medyo mahina po. Matumal. Matumal po ngayon. Siguro baka mga third week pa po gumanda ang benta. Nung mga nakaraan pong taon, except po sa pandemic, pag mga December na, nako, taas na talaga yung itlog, presyo. Nagkukulang na po sa supply. Ngayon po ay mahina. Mahina po bisita ngayon sa Boracay, mga kagandang buhay. O, tingnan natin sa third week. Nag-iisip nga po ako kung magbibenta pa kami ng prutas. Parang mahina ngayon ang
season, mga kagandang buhay. Ano po ba ang dapat malaman mo sa pag-itlog? Dito po sa Batangas, mga kagandang buhay, ito po yung egg capital of the Philippines. Dito po talaga ang daming mapagkunan ng itlog. Ang dami pong poultry. So, ang bawat poultry po, iba't iba po yung pagbenta nila ng itlog. Dito po sa kinukunan ko, dito po sa Mendoza Farm, ang itlog po na kinukuha ko is assorted. Assorted po, hindi po siya naka-assort. Kasi yung iba po na mga poultry ay naka-assort na po. Naka-assort na po, small, medium, large, XL, PL. Pero dito po, mamimili po ako ng itlog bata. Ito po yung itlog bata. Ano bang mga sizes ang nakukuha nito? Medium, small, PL po, mga kagandang buhay. Konting large. Ayan. Kung undersize po yung pag-sizing mo, may makukuha ka pong konting large. Pero sa nakikita ko po, pag standard sizes talaga, medium, small lang po siya. Konting medium at marami pong small. Yan. Ito po yung itlog bata. Pero di po ako kumukuha ng itlog bata, mga kagandang buhay. Di po ako kumukuha nun. Kasi di po mabili yung masyadong maraming maliit. Maraming PL, maraming small. Di po masyadong mabili, mga kagandang buhay. Ito po yung kinukuha ko. Itlog matanda. Kasi sa itlog matanda po, nakakakuha po tayo ng XL. Kagaya po nito, oh. XL, ayan po siya. XL, nakakakuha po tayo. Ayan, large. Nakakakuha din po tayo. Medium. Tsaka small. May PL din po, mga kagandang buhay. Pero unlike po sa itlog bata, puro halos maliliit. So wala ka po maibentang XL at saka large. Ay yung mabili po sa lugar namin, large. Medium, okay lang. XL, parang medium at XL, medyo mas mabili naman ang medium. Ayan. Small, hindi gaano. Mas lalo na po sa PL. So, pinakamabili talaga na sizes doon sa amin is large. Ayan po. So, magkaiba po ang presyo ng, of course, ng itlog bata sa itlog matanda. Mostly po yung difference niyan is minsan mga 20 pesos to 30 pesos. Ganun po. At siyempre, ito po sila, ina-assort po nila ang aming itlog. So, paano po isusuma yung presyo, mga kagandang buhay, ng itlog gawa ng assorted siya. Hindi mo alam kung ano po yung mapapalabas mong sizes. Kasi kung sa ibang poultry, large, halimbawa ang large is 230, papatong ka na lang doon, 230. Pero, mga kagandang buhay, hindi mo madi-decide ang gusto mong sizes. Minsan, large binibigay nila, ay, parang maliit. Medium, parang maliit. So, kaya nga po, assorted po yung kinuha namin para kami po mag-decide kung gaano kalaki ang aming pagtinda ng itlog. Kasi minsan may mga poultry din, ina-undersize na kaagad nila. Oh, no! Yan po yung PL. PL lahat to? PL lahat pala to. O, diba? Ayan. Kaya kung assorted po ang kunin natin, mas mas nakaka-decide tayo kung ano pong sizes. Kasi pag ikaw po ang nag-decide ng gusto mong sizes sa itlog mo, ay talaga, magkiklik po yung itlog mo. Yung negosyo mong itlog. Dahil gusto mo malalaki. Kagaya niya, no? Ay may malalaki bang small? Pero talagang malalaki kasi yung small ng iba, pangit. Bakit small ba ito, Dong? Hindi naman to small, Small ang tatak pero ang lalaki. Huh? Ano to? Parang ano lang? Hindi small to. Paano naging small to?
Naging small. Sa amin ba to? Ma'am? Okay naman tong iba. Yung pinalit lang siguro sa basag yung malaki. Yan o. Pinalit lang sa basag siguro. So, paano po natin masusuma mga kagandang buhay yung dapat na ibenta natin sa bawat sizes? Paano po namin sinusuma yon? Ito, papakita ko po sa inyo. Yung 5,000 trays po namin mga kagandang buhay o, tinatalian nila, konti na lang. Ayan na lang. Yung naka-carton tray. Lahat. Yan ang palatandaan na na-assort na. Mula dyan sa may blue, oh. Kasi yung i-assort pa lang, naka-plastic tray. Tapos ito, ibang may-ari din ito. Ina-assort ni Tuto, oh. Yan, yung sa atin, doon ang banda, oh. Saan banda hanggang dito? Saan na yung amin? Ito lang akala. Doon. Oh, ito, iba na, itong may ano. Iba pala itong may-ari nito. So, yun lang. Kaya si Sir, tandaan mo ha, lagi mong i-check ha, double check. Bago karga, double check muna ha. So, ito po yung mga kagandang buhay oh. Yung recovery. Ito, yung itlog, matanda. Sa 5,000 trays ko, isang tayo kasing ganyan mga kagandang buhay is 12. So, bilang po dito, stands. Per stands po is 12. So, ito po yung recovery. Ito po yung na-assort nila. Ayan. Yan pong sizes. So, 416.8 stands po times 12 is equal to 5,000 trays. Yan po yung pag-assort. Yan po yung lumabas po nung sinizing nila. In-assort po nila. Ayan. So, times 12 po, halimbawa 60 times 12, 148.4 times 12, 136 times 12, 61 times 12, 11.4 times 12. Total of 416.8 stands times 12 is 5,000 trays. Yun po, iba-ibang sizes po yung napalabas. So, di-divide po ninyo yan. Di-divide po natin kung magkano po yung presyo natin. Ayan. So, mas maganda po kasi kung assorted talaga. Kasi dati po, na-assort na, naka-sizing na ang kinukuha kong itlog. Pero, hindi po effective para sa akin dahil minsan, may mga poultry kami nakukunan, hindi standard po yung sizing nila. Maliliit. Minsan, uy, medium na ba ito? Ba't sobrang liit? Ayan, hindi po standard sizes din minsan ang pinapalabas na sizes ng poultry dati. Dati pa yon mga kagandang buhay. Ngayon, kinikilo na yata. Pero kami po, assorted ang kinukuha namin para po kung gustong mag-click talaga po yung itlogan mo, ay meron ka talagang standard na sarili mo. Gusto mo malalaki talaga yung medium mo, large mo, XL mo, di saan po bibili yung mga customer? Pagka malalaki ang sizes mo, yun po yun para mag-click. Kanya-kanya pong strategy. Nakapa-importante po na makilala ka sa magandang sizes, magandang quality, mapuputi ang itlog, walang mga iti-iti ng langaw, hindi madumi, tsaka makapal ang shell. Quality po yung itlog mo. Orange ang yolk, ganyan ba? Yung mga quality talaga ng itlog na tinitinda mo. Kaya, mas gusto ko yung assorted, mga kagandang buhay. It's a choice naman po kasi. Choice nyo naman yan kung ano po yung gusto ninyo. Sa akin, effective po. Yung ganon. Diba? O si Winnie, dito ko, si Winnie sa itlogan. O, pagod ka na, Wen? O, pagod na daw si Winnie, ha? Karga-karga pa po ito. So, thank you so much, Ma'am Alice, sa ating transaction. At good news po dahil ako po'y nagtiis din dito sa poultry na to. Nagtiis talaga. Ang ganda ng sinabi ko eh. Ako po'y nagtiis din sa poultry na to. Kastukas ah. Nagtiis ako dahil kastukas. Pero ngayon, tiwala na yata si Madam sa akin. Matagal na daw akong customer. So,
Dahil sa tiwala niya, binigyan ako ng 5 days. Di na lang kasi ginawang 7 days. Oo. Para ano, may ano pa ba, may, kung sa baga, may allowance pa sa shipping. Oh, shipping ng 2 days. O, di may 5 days ako para ibenta yung aking itlog. Oh. Sabihin mo kay madam, shipping lang yung 2 days na yon. Yung totoo talaga na beninta ko yung itlog, 5 days. Kasi 2 days po ang ating transportation. So, hindi po madali mga kagandang buhay mag-put up ng magandang pangalan dito po sa poultry. Ang tagal ko po, ilang years po akong kumuha dito, cash to cash. So, ngayon, napagbigyan po ako, hindi ko po sisirain yun. Kasi malaki pong bagay yun eh. Malaking bagay yun na makaikot ka pa kahit 5 araw lang. Pero may checky po yun, may post-dated check po mga kagandang buhay. So, yan lang po ang tinatalakay natin. Dahil ang trust po talaga, wag dapat sirain. Malaking bagay po yun kung negosyante ka, may mga terms na tinatawag. So, ayan, naging loyal naman po tayo dito sa farm ng Mendoza. O di, nakinabang naman po tayo. Kasi ang pag-put up po ng magandang pangalan, hindi po sandali lang. Matagal mo po yung ine-invest. Di po mo, ma'am? Oh. Oh, ayan o, ang ganda. Sino ba yung maganda na yan dyan? May artista ka dyan sa gilid mo, ha? Ayan po, ito po si Ma'am Alice. Siya po yung nag-aayos na ating mga orders. Kasi minsan, short sa itlog, di ba? Opo, kailangan talagang ano namin. Minsan naman, maluwag sa itlog. Anytime, pwedeng pumunta. Oo. So, ayan po mga kaginab. Actually, nung una ko punta dito sa Mendoza Farm, tinanggap agad ako ni Ma'am Alice, eh. Ano, tinanggap agad, no? Nagandahan ka siguro sa akin. Ay, oh, ma'am. Joke lang. Pero tinanggap po agad ako. Nung una ko palang attempt dito na naghanap ako ng supplier. Kasi may supplier kami iba. Kausap naman tayo ng maayos. May supplier kami pero hindi ko nagustuhan yung sizing niya. Kasi nga, ano na yun, na-assort na yung itlog niya. Hindi ko nagustuhan. Hindi maganda pagkaka-assort. Kaya sabi ko, dito na lang ako sa assorted. Yun nga sinasabi ko mga kagandang buhay. Para makadecide ka ng sarili mo talagang sizing. Yan yung itlog po nila, ang puti, oh. Ayan. Baka dadami na yan ang tawag sa'yo, Ma'am Alice. Oo. Oh, di ba? Na-feature natin ito. Tawag lang kayo para masabi ni Ma'am Alice kung ano ang location talaga, exact location. Mabigyan po kayo ng location para makapamasyal po kayo dito. Ayan. Ito yung kay Mendoza. Mendoza din dun sa taas. Nakakuha din kami doon. Dati. Magkakapatid sila, magnanay. Ganyan po eh. So yan na pong itlog natin. Si Rico lang po talaga yung malakas. Tsaka si Cesar. Kasi bala ko po si Cesar mga kagandang buhay dahil siya po inaasahan natin sa Katay. Hindi po niya mapipicturan yung mga recovery po ng kilo ng ating karne. Regaluhan natin si Cesar ng cellphone. Ayan. Regaluhan natin siya. Oy! Para makapag-video call po mga kagandang buhay. Mahirap pong bumili ng cellphone pag may asawa na eh. Budget mo sa cellphone na pupunta na sa mga anak mo. Buti ito si Rico, wala pang anak. Kailan pa balak, Rico? Walang balak si Rico. Masakit na masakit na yung baywang mo, Joseph. Alam nyo, dapat tiisin ni Joseph yung sakit ng baywang. 3,000 po binibigay ko sa kanyang extra income dito sa itlog po. 3,000. Ito naman si Cesar, pambili ng bigas, binibigay ko sa kanya. Si Rico, inaano mo Rico yung sideline? Anong gamit mo? Baka tanduay. O gin. Ha? Hindi, anong pinagagamitan mo pag yung binibigay kong sideline sa itlog? Gcash. Ha? Gcash? Gcash sa chicks? Mama. Okay. Defensive ka agad eh. Hindi mo pa nga narinig Rico na sa girlfriend eh. Sa mama naman pala. Talaga, ma-advance kang mag-isip.
O ikaw, Wen, kanino mo naman ibibigay yung sahod mo, Wen? Oh, hindi ulit makapagsalita si Winnie. Oh, no! Kasi gusto ni Winnie, liparin na, nasa Negros na siya. Ang dami niya talaga ngayong, ang dami niya ngayon talagang pipirmahan bilang kagawad ng barangay. So, may question pa ba kayo mga kagandang buhay tungkol po sa natalakay natin? Iba po yung retail ha. Yung retail po kasi sa store namin, per tray din, may per piece, may per tray. Iba din po yung wholesale price. So, sana nga po mawala na yung mga restrictions sa eggs. Makadala din po ako sa iba't ibang lugar. So, pisahan niyo po muna yung negosyo niyo sa maliit lang mga kagandang buhay. At sinupin po yung inyong kita para po makapag-umpisa ng malakihang business. Ang itlog po ay isa sa pinakamaganda kong business. Yung iba takot. Takot mag-business ng itlog kasi nga mabugok, hindi mabili, masira. Kaya nga po, sinasabi ko mag-upisa muna sa maliit. Kasi bago ka po magbulyong, kung kaya mo na. Kaya mo nang i-dispose po. Kasi ang egg duration po is 3 weeks. Dapat po within 1 week, kami nga 1 week lang 1 week hanggang 10 days ang disposal namin. Para kung mabili ng customer, mabenta pa niya, may hanggang 3 weeks. Diba? 3 weeks lang. Yan, binibilang na ni Ma'am Alice. Itlog matanda ito, Pangasinan daw po ang pagdadala nitong naka-plastic lahat. Dahil sa atin, kahapon nila natapos ng tenor, nakalagay na talaga sa tray na karton. Kunti na lang yan. So, magkakarga sila. Darating din siguro yung mga nagkumpay. So, ayan po, mga kagandang buhay. Thank you so much po sa panonood ng vlogs natin for today. At tuloy-tuloy po nating isa-isahin po yung mga dapat ninyong malaman tungkol sa business para kahit sa maliit na puhunan po, makapag-umpisa kayo ng inyong business. So, tungkol naman po sa itlog, na-explain ko na ang dapat ninyong malaman dito sa poultry pa lang. Pagdating po sa store, di-display natin doon, tuturuan ko din po kayo at i-inspire ko rin po kayo kung magkano po yung tubo natin sa itlog. Ayan mga kagandang buhay. So, next, tatalakayin natin ng isa-isa kung paano po kami nag-umpisa ng business namin. Maganda ba talaga kung marami kang items, mga kagandang buhay. So, tuturuan ko po kayo dito, kaya subscribe na po ninyo itong channel ko, Sol's G Vlogs, Negosyo at iba pa. At kung may mga question po kayo, sige po, message nyo lang po ako, comment down lang po mga kagandang buhay para po matalakay natin. At minsan hindi ko rin po natatackle yung lahat ng mga dapat na i-explain. Kayo na lang po ang bahala na mag-comment para po matalakay natin yan at maging malinaw at para po maging effective ang inyo ring pag-uumpisa ng negosyo based po sa mga kaalaman na naibigay po ng Sol's G Vlogs, Negosyo at iba pa. Bye mga kagandang buhay. Until next video. At dito na nga po ang ating itlog sa ating store. Pagdating po dito ay inaayos at tinatanggal po ang mga basag. So, check up po mabuti ang sizing ulit. Para ready na po siyang ibenta. Kapag wala na pong crack, ayan o. Puro crack, good crack po yan, isang tayo. Tapos ito naman po yung bad crack. Yan po ang pagproseso natin sa ating itlog.